Hi guys! Another day, another drone review. So medyo natagalan tayong i-review tong si LSRC SX1 drone. Kasi yung mga naunang orders ko ay na-cancelled. Hindi ko alam kung bakit. And ito namang isang to, almost 1 month bago dumating. And anyways, since nato na siya, test flight na natin. Samahan nyo ako. Tara! Okay, buksan muna natin yung power ng controller. Yan, mag-on siya. Welcome screen, hello. Then, power on natin yung drone. Long press. Okay, hintayin lang natin mag-connect yung controller at saka yung drone. Nag-beep na. Okay, meron na tayong video feed dito sa controller and dito sa phone natin. So, pagsasabayin na natin yan. Okay guys, ayan yung quality. Ganda guys, malinaw. Halos wala ring lag. Okay, dito tayo sa araw. Ayan. Okay, yan ang quality niya guys. Lalagay ko yung resolution niyan diyan sa screen kung ilan. Okay, bago tayo magpalipad, pindutin muna natin tong compass calibration. Short press. Yan. Ikutin natin. Then down naman. Okay. Yan. Then gyro calibration naman para ensure na pantay yung lipad niya. Dapat nasa flat ground siya. Okay, nag-beep na rin. So, waiting na lang tayo sa satellites. Yan, nakakuha na ng 8 satellites. Pwede na tayong mag-take off. So, video record muna tayo. Yan, recording na. And dalawang paraan para ma-unlock natin yung motors. To both sticks out, down. Or itong 1 key lock and unlock. Then para mag-take off, taas lang natin yung joystick. Okay. So, yan. Tingnan muna natin yung kanyang hover. Steady siya. Wow, guys. Napakalinaw ng camera. Sabi nila, mas maganda daw to kay L200. Doon sa mga ibang mga nag-review nito. So, titingnan natin and magkakaroon din tayo ng comparison niyan. Ko-compare natin silang dalawa. Alright. Liparin muna natin siya. Tingnan natin yung maximum height. So, ang bilis nung kanyang pagtaas. Vertical speed is 2.0. Okay, hindi ko alam kung tama ito. Nasa 258 na tayo. Yung height niya
Hindi ko alam kung accurate ito guys. Sabi dito sa telemetry is 258 meters. So parang wala pa naman. Ito yung camera guys. Forward tayo. Medyo may hangin na. Okay, yan yung camera or gimbal adjust. Kita nyo ba ako dito sa baba? Okay, maganda ang kanyang GPS lock. Okay, eto ako. Nasaan na ba ako? Na makita. Okay, ayan, eto, may anino. Ayun. So, tingnan pa natin kung tataas pa siya. Okay, 500 meters nakalagay pero parang hindi naman. Okay, sagad na. Sagad na siya, 500 meters. Ayan, kita nyo ba? 500. Kita ba sa camera? Ito. So, hindi ko alam kung accurate yon. Kasi ayon sa ating aviation rules, 120 yung maximum height lang dapat. Okay, medyo choppy ha. Hindi ko alam kung baka dahil may cellphone ako dito sa ibabaw. Okay, medyo mabagal yung kanyang gimbal adjust. Pero dito sa cellphone, pag itong ginamit natin, ayan, medyo smooth siya. And mas mabilis compare doon sa controller. Okay, bababa ko muna and test natin yung kanyang speed. Meron tong tatlong speed. Nakalagay dito is N, normal mode, C is camera mode, and S, sports mode. Okay, bababa ko lang. Normal mode muna tayo. Pakikunan, Miss Cameraman. Okay, ito yung normal mode. Yan, slow lang siya. Okay, medyo humahangin guys. Ayan, lumalaban siya sa hangin.
Oy, ay. Lumalayo. Okay, pinindot ko yung return to home, guys. Yan yung kanyang return to home, paatras. Tingnan natin kung tatapat siya, kung saan siya nag-take off. And medyo malayo, guys. Pwede natin siya i-adjust. Ayan, nako-control ko pa yung kanyang forward, backward, left and right. Para maitapat natin siya kung saan natin siya gustong mag-landing. Okay, nag-antay muna siya. And sasaluhin ko na. Alright. Medyo malayo, guys, ha. Mga 3 meters to 4 meters yung layo. Pero at least nag-return to home siya. Okay, again, check natin yung speed. Ito yung normal mode. Nasa 2.5. Ito naman yung camera mode. Mga 4.0. Yan, mas mabilis siya ng konti. And ito yung sports mode. Tatlong beep. Okay, 5.7 meters per second. Okay guys, medyo kumulimlim, nawala yung araw. Try natin mag-take ng photos. Yan ang photo niya. Okay, ang battery level natin ng drone ay 54% and yung ating battery ng controller ay 60%. So mag-try nga tayo dito nung orbit. Pwede ba siya ng mababa lang? Okay, round. So yan. Forward and bumaliktad and ayan, umiikot na siya. Okay, yan yung kanyang orbit mode. And pwede natin siguro itong palakihin yung kanyang diameter. Okay, pwede. Push up lang natin yung controller, yung right joystick. Ayan. So, lumalaki yung kanyang radius or diameter. And pwede siya mababa, guys. Mababa yung kanyang pag-orbit.
Make sure nyo lang na walang tatamaan puno kapag mababa yung pag-orbit. Alright, cancel na natin yan. Meron tong follow. GPS follow to. Tingnan natin kung pwede yung kung pwedeng malapit lang yung GPS follow. Okay, activated na siya. So, pwede siya ng mababa lang. Unlike nung ibang drones, hindi pwede. So, lakad-lakad lang ako dito sa bitak-bitak na lupa. Medyo medyo mahirap maglakad. Butas-butas yung lupa, guys. Sakahan kasi to. Okay, sumusunod siya. Ayan, very nice yung kanyang pagsunod, pag-follow. Alright. Pakabila naman. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Okay, umaatras. Pero wala ako sa frame. Alright, ayos. Exit na tayo dyan. Ayun, try natin yung zoom. So, andito pala yung zoom. Ito. Yan guys, bali digital zoom lang to. Ayan, zoom ko. Okay, 1 times, 50 times. Yan, 50 times zoom. So, hindi ko alam kung nakunan yun doon sa pinaka video record or dito lang sa screen record natin. Tingnan natin nga kung may camera sa ilalim. Stop video muna tayo. Camera sa ilalim. Oh, meron guys. Ayan. Meron siyang picture in picture. Ayun, meron din yung sa cellphone. Camera ng cellphone and yung camera ng drone. Oh, nagbi-beep na siya guys. 20%. Low battery na tayo. Okay, so tingnan natin kung magre-return to home siya. Low battery. Low battery. So, try natin. Tingnan natin kung anong gagawin niya, guys. Sabi kasi ito ay merong return to home kapag na-lowbat. Return to home kapag nawala ng signal yung controller. So, ayan. So, antayin natin siya kung kailan siya babalik at magre-return to home. Ayan, bumubuga ang hangin. And steady pa rin siya sa kanyang position.
So 20% pa rin nakalagay doon sa battery. So hintayin natin kung hanggang ilan or anong level nung kanyang battery na magre-return to home siya. Yung flight time natin, nakakailan na ba? Mga 20 minutes na tayo. Okay guys, mga 3 minutes na siguro na nag-low battery siya. And andyan pa rin siya. Ayan na, tumaas na guys. Yun. And bumilis yung beep nung controller. And nag-forward. Hindi siya nagano guys ha. Hindi siya bumaliktad, hindi siya tumalikod. Aray ko. Aray ko. So ayan, critical low battery na. So ayan lang natin siya mag-land. Okay. 3%. 3% guys, yung kanyang battery level. Okay, switch tayo sa another battery. Guys, dalawang paraan nga pala yung pag-connect natin sa cellphone. Yung isa, gagamit ka ng data cable. Pag yun ang gamit mo, diretso na siya. Pag on mo ng controller, magko-connect na siya. At yung pangalawa ay yung ko-connect natin through Wi-Fi. So pag walang data cable, connect natin yung normally ginagawa natin na Wi-Fi, connect sa drone. Ganon. Pero mas okay na tong may data cable. Hindi masyadong hassle kasi diretso na siya. Okay, another battery, 100%. And yung ating controller ay 60% na. Compass calibration muna tayo. Okay, let's go. So, tingnan natin yung kanyang max distance. Sports mode natin siya. 3 beeps. Okay, tingnan natin kung gaano kalayo. Okay, akit muna tayo ng mga 100. Ayan, 120. Medyo mahangin na guys and siguro dito tayo. Against the wind tayo. Okay, try natin doon. Okay, medyo tinatangay guys. Malakas yata ang hangin sa taas. So 3
3 meters per second lang yung kanyang lipad. Distance natin ay 200 meters, 300. $500. 600 na. Taas pa natin to, guys. So stable pa rin yung ating footage, yung ating FPV. 1,000 na guys, 1.2. $1.5. Okay, maganda pa rin yung signal, dire-diretso lang. Hindi ko na makita guys. Layo na. Two kilometers. Okay, choppy na guys. $2.5. So, hindi na natin makita. Choppy na. Pabalikin na natin. So, tingin ko, yon 2.6 yung kanya maximum. Okay guys, ayan. Nawala na tayo ng signal sa controller and return to home na natin. Tingnan natin kung babalik pa. Ang layo na guys. Hindi ko alam guys kung bakit nagbi-beep and okay yan. Pinul ko na lang paatras yung joystick and sana ay bumalik siya kasi nag-freeze na yung ating screen. Pero yung telemetry niya, yung distance niya, yan bumabalik na. 1.8, 1.7. Yon. Ayos, nagkaroon na tayo ng signal. Nagkaroon na tayo ng FPV. Okay guys, mukhang hindi talaga accurate yung telemetry nitong drone na to. Kasi, ayan, makikita nyo naman dyan sa screenshot ng Google Map, 540 meters lang yung nilipad niya. So, sad to say. Okay, ang layo, no? 2,000 meters sa 540 meters. Okay, ayun na siya guys. Kasabay niyang bumalik yung eroplano. Ayan, sumabay siya sa eroplano guys. Alright, kinaya kahit malakas ang hangin sa taas. Okay guys, ito yung quality ng camera and dalawa yung pwedeng video resolution nito or dalawa yung camera quality or yung recorded video quality.
Yung isa kasi ay galing doon sa pinaka-controller. Ayan, nakalagay dyan yung resolution, and yung footage naman na galing sa cellphone, ayan, magkaiba sila ng resolution. Kita niyo ba yung difference sa resolution? Yung sa phone video, 1920 by 1080p, and yung sa controller naman is 1280 by 720p.
ang ganda niya paliparin guys. Responsive yung controls. Ayan, kung makikita nyo, ayan, pinapaligo ko. Very smooth. So yung battery natin ay 50% fluctuating. Ayan, nagiging pula, green. Ayan yung hangin guys. Ayan, kung makita nyo yung damo. Bumubuga-buga yung hangin. Siguro mga 20 kilometers per hour yung hangin. Ayan, kayang-kaya niya naman. So, ayan, tumatagilid siya guys. Kita nyo? Meron pa itong mga features na gesture photos. Pero hindi na natin gagawin yan. Waypoints. Try natin waypoints. Send waypoints. Ayan, gumagana yung waypoints guys. Last waypoint. And bumalik na siya sa position niya. Alright, gumagana yung waypoints guys. Busin na lang natin yung natitira niyang battery life. 35%, 38, 35. Alright, ayan, nag-battery warning na. 20% na lang siya. Nasa 18 minutes na tayong lumilipad, so talagang nasa 20 minutes yung kanyang maximum flight time. Okay, pababayin na natin siya. Up. Ayaw pa niya. Ayan.
Okay, sa battery life, 20 minutes. Hanggang mag-ano na siya, critical low battery. Okay guys, unbox na natin si LSRC SX1 drone. Okay, bago natin buksan, check muna natin yung kanyang box. Ayan, ang ganda guys nung design. And mukhang mamahalin yung drone. Box pa lang. Okay, yan, may mga silver talaga siya, oh. Silver design, and naka-emboss yung picture niya. Okay, sa side, back, and yung kabilang side. Ang ganda. And ito yung top. Okay, buksan na natin. Ayun yung magpabukas. Okay. Alright. Shoulder bag and hand carry bag na din. Ang ganda ng pagkakagawa ng bag guys, oh. Makapal yung ano niya, oh. Texture. And tingin ko parang kamukha nung bag ni Potensic Atom. So halos ganito yung design and yung size niya. Unzip na natin. Okay, meron siyang lagayan dito. And check muna natin yung mga accessories. Ito yung kanyang user manual, Chinese, and meron ding English language. Okay, para sa mga beginners, basahin natin to ng maigi. Kasi, ayan, para malaman natin yung controls, kung paano or ano yung mga gamit ng mga buttons na yan. Okay, and ito yung kanyang fly up. Scan lang natin yung QR code para sa iOS or sa Android. Ayan, para direct natin makuha sa Play Store. Itong user manual ay may Chinese language and English. Then, quick guide. Ayan, ito yung quick guide. Basahin natin yung maigi. Accessories. Parts, to nakalagay. Okay, meron tayong data cables. Okay, meron tayong lightning, mayroon ding micro USB, and merong type C. Data connectors para sa cellphone natin and sa controller. Dalawang pirasong type C charging cable para sa battery, and meron tayong free USB or micro SD card reader. At may kasama na siyang micro SD card, 8 GB. At hindi mawawala ang 8 pieces na extra props, extra propellers. Ayan. Just in case na ma-damage yung propellers natin, meron tayong pamalit. Ayan. Control knobs, 2 piraso.
And screwdriver, pangtanggal ng propellers. Then may extra screws. Ayan, pag nawala yung ating screws ng propeller. Next, ayan, meron tayong extra battery. Yun. 7.4 volts, 1600 mAh. Ayan ang kanyang capacity. And andito yung charging port, type C. And ito yung kanyang connector para do sa drone. Ito yung lock. Okay, next, yung controller. So, itong controller niya meron ng 4.5 inch na screen. And hindi ito touchscreen. Dito lang tayo sa mga buttons. Yan. So, parang very generic na yung controller na ganito, no? Meron na tayong mga ni-review na ganito yung controller. Okay, check natin yung mga buttons. Simula tayo sa power on, off, slide switch. Yan. Bubukas siya and meron siyang welcome, hello. Welcome screen, hello. Next, ito yung lock and unlock ng propellers. GPS on and off. Okay, dito naman, headless mode, gyro calibration. Sa kabila, one click return to home, and compass calibration. Then dito naman, sa screen controls, pang take ng pictures, video, back. Then ito, up, down, and enter or play. Okay, dito naman sa ilalim, charging port, micro SD card slot, and data port. Dito natin kakabit yung cellphone natin pag gusto nating makita yung video sa screen or sa cellphone natin. Dito tayo magkakabit. Ayan, merong nakalagay, data. Ayan, charging. Makita nyo may icons dyan. Okay, dito sa taas. Dito sa left side. Yan. Ito yung kanyang camera tilt or gimbal tilt, up and down. Sa kabila naman yung speed. Meron tong normal mode, video mode, and sport mode. Okay, may warning dito. Yan. And ito yung pinaka-antena and also phone holder natin. Yan, kasi wala tong nakatayong antena na ganon. So, ito na yung pinaka-antena. Okay, next naman ang drone. Wala na iba accessories. Dito na tayo sa drone. Alright. Dalawa nga pala ang kulay nito, guys. Si SX1 drone or SX1 Max. Dalawang kulay nito, may white and ito yung black. Black yung kinuha ko kasi parang pangkaraniwan na yung white. Ito yung isang extra battery. Ito yung kanyang port, battery port. So, yan. Sulpak lang natin dyan. And ito yung kanyang lock. Pindutin lang natin niya para matanggal natin yung battery. Ayan. And pagka pinasok natin, maglalak na siya. So, tanggalin muna natin itong gimbal guard. Pindutin natin dito sa unahan. And yan, hilahin natin. Okay. Unfold muna natin. Yung size niya, guys, parang ka-size lang din ni L200 Pro Max. And yung kanyang
built ay parang ganun din, same. Okay, brushless motors. And meron siyang 3-axis gimbal. 1, 2, and 3. Okay. Meron siyang nakalagay na sign sa kanyang camera. (108 degrees) field of view and f2.5 yung kanyang aperture. May ilaw siya dito sa 4 na arms. And dito sa ilalim, yung kanyang optical flow sensor. Hindi ko alam kung camera din ito. And parang itong isa dummy lang. Parang walang function. Tapos andito yung kanyang power button. Wala itong SD card slot. So yung video feed ng drone ay doon na mismo mare-record sa controller. Alright, power on natin. Long press. Yon, iilaw siya. Ayan, may ilaw nga rin pala sa unahan. And fast blinking. Ayan. Pag nag-settle down na siya, okay, pwede na siya mag-pair sa control. Buksan natin yung controller. Hintayin lang natin siya na mag-pair yung controller sa drone. Alright, magbibip siya and makita natin, yan, meron na tayong video feed galing sa drone. Alright. Linaw guys nung nung video niya sa controller. Okay. Ganda ng kanyang camera. So, yan lahat yung laman ng ating package. Kung bibili nyo tong package na to na 2 batteries, yan yung laman. And mamili na lang kayo kung anong gusto nyong kulay, white or black. Okay, so sana nagustuhan nyo itong review ko ni LSRC SX1 drone. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong drone review. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!